Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin po ang Panginoon. So, ang gabi pong ito ay nakalaan para po tayo ay patuloy na magpasalamat sa napakadakilang sakripisyo na ibinigay po ng ating Panginoon. Sakripisyo na hindi kagaya ng mga kung paano tayo nagbibigay. Isang sakripisyo na ang naging paraan ay kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling laman, at ang pagbububo ng kanyang banal na dugo. So, napaka-importante po mga kapatid na tayo po ay nakahanda na nakikita ng ating Panginoon sa ating pong puso't isipan, sa ating mga kaluluwa, ang katotohanan ng ating pong pagganap, ng ating pong pakikiisa sa Kanya pong banal na hapunan. One of the ordinances na iniwan po sa atin ng ating Panginoon. Una ay pagsunod sa tubig ng bautismo. At pangalawa po, ito pong ginagawa natin. Ang pagganap po, pakikisa o pakikibahagi sa banal na hapunan or sa Lord's Supper. Itong ordinansa po na ito mga kapatid ay ginagawa po ng mga, take note, totoong anak Kristiyano, hinirang, pinanganak na muli sa Espiritu. Pakinggan po natin mabuti. Wala pong magiging kabuluhan sa atin, mga kapatid, kung ang pagganap po natin ay hindi nakapasok sa katotohanan na tayo po ay tunay na hinirang or anak ng Diyos, o pinanganak na muli sa Espiritu. Truly born again Christian. Kaya po ang katanungan natin ngayon, sigun doon po sa ating patuloy na pinag-aaralan kada po linggo, is the question we should ask before or during our partaking of the Lord's Supper is, are we truly a born-again Christian? Sapagkat kung hindi po malinaw sa atin yung mga kapatid, sayang lang po ang ating pong ginagawa. Kailangan na iintindihan po nating mabuti. Kung ano po yung katotohanan patungkol po sa ating kapanganakang muli. Are we truly a born-again Christian? Ano yung mga senyales na talagang tayo ay pinanganak na muli sa Espiritu? Pero pinag-usapan na natin yon last Sunday, senyales as the fruit of the Spirit, the 9 manifestations. Yun po yung positibo na kailangan natin makita sa ating pagkatao kung gusto nating siguruhin na tayo po ay talagang pinanganak na muli sa Espiritu. Kailangan nagmamanifest yung bunga ng Espiritu. At ang binasa natin last Sunday sa Galatians chapter 5 ay nagpapakita po ng mga manifestasyon ng bunga na ito. So 9 manifestations which are signs, mga senyales na tayo po ay talagang pinanganak na muli sa Espiritu. Ngayon, pag-uusapan natin, mga kapatid, ang mga senyales naman. What are the signs that shows that you are not yet been born in spirit? Pastor, ba't naman kailangan nating pag-usapan, Pastor? Yung mga senyales o mga
pagkakakilanlan na hindi pa ako pinapanganak na muli sa Espiritu. Ba't naman pag-uusapan natin yung pastor? Napaka-importante po nun mga kapatid. Na makita natin ang ating sarili. Kasi dun sa ating pong theology class, ang una po na kailangang makita ng isang tao sa kanyang sarili ay ang kanyang depravity. Okay? Ano po yung depravity? Yung lubos ang pagkapahamak. Yun po ang unang-unang kailangan makita ng tao na siya ay napapahamak. O mapapahamak, papunta dun sa impyerno. Kailangan makita yun ng isang tao. Para makita niya rin ang kadakilaan o ang pangangailangan ng kaligtasan inilaan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi makikita ng tao ang kanyang pagkapahamak, ibig sabihin, hindi siya mangangailangan ng kaligtasan. Tama po ba? Kung hindi makikita ng isang tao na siya ay may sakit, hindi po siya pupunta sa doktor, sa ospital, para magpagaling. He will not see the need o pangangailangan para sa kanyang kagalingan. So napaka-importante mga kapatid na masiguro natin. Tayo ba talaga ay nagtataglay ng banal na Espiritu? Hindi po ito takutan. Ito po ay paglilinaw sa atin upang manatili po tayong makumpiyansa. Kung nakikita man po natin yung pinag-usapan natin na last Sunday na mga bunga or bunga ng Espiritu, mga manifestasyon ng bunga ng Espiritu, kung nakikita man po natin to sa ating pagkatao mga kapatid, ito ay magbibigay ng labis na kumpiyansa. Amen ba? Kung nakikita mo sa sarili mo yon, yung pinag-uusapan ng Biblia na bunga ng Espiritu, magbibigay po yun ng kasiguruhan sa iyo, ng matinding kumpiyansa, na ikaw nga, pakinggan natin mabuti, ay tunay na anak ng Diyos, tunay na pinanganak muli sa Espiritu. Ngayon kung hindi mo yung nakikita, at ang nakikita mo ay taliwas doon sa mga sinyales na ikaw ay tunay na anak, ito naman po ang pagkakataon para sa atin. Nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang manikluhod tayo sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, humingi ng awa at habag sapagkat pinaunawa niya sa atin na wala pa tayo doon sa ganong kalagayan. Even that, maging yung pagkaunawa na ikaw ay depraved, na ikaw ay wala pa doon sa kalagayan na yon, yung pagkaunawa na yon, yung takot na mararamdaman mo, kapatid, yun man ay grasya ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, pinaunawa niya sa iyo na kailangan mo siya. At huwag mong papalagpasin ang pagkakataon kapag nakita mo ang sarili mo na kailangan mo siya, huwag mong palalagpasin ang pagkakataon na hingin ang kanyang awa, hingin ang kapatawaran mula sa kanya, at tanggapin. Tandaan mo, tanggapin ang inaalay niyang kapatawaran at kaligtasan. Yun po ang dahilan, yun po ang kasagutan sa katanungan natin kanina na bakit pa naman natin pag-uusapan yung mga sinyales na ako ay hindi pa pinapanganak muli
sa Espiritu. Okay? What are the signs that shows that you are not yet born in Spirit? Because, my dear brothers, it is a tragedy if you are someone who is deceived. Listen very carefully. Listen very carefully. Sapagkat hindi lang ang Diyos ang nagsasalita sa mundo o sa sanlibutan, merong tinatawag ang Biblia na Panginoon ng sanlibutan at madaldal siya. Okay? Marami din siyang sinasabi at ang mga sinasabi niya ay deception. Ano yung deception sa Tagalog? Panlilinlang. Okay? So listen very carefully sa mga mensaheng binibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat yun lang ang nag-iisang kasangkapan or weapon ng Diyos para maitaboy natin. Okay? Tandaan nyo, maitaboy natin ang or matalo natin ang ginagawang panlilinlang ng kaaway. Tinatawag siya sa armor of God na tabak ng Espiritu. Okay? Kinanta yun ni Pastor Boyet. Tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Kung puso may bato, ito ay tatagos. Ewan ko kung ganun siya yung lyrics mo. Pero yun siya, mga kapatid. You have no other weapon but the Word of God. Wala kang ibang makikitang paraan para matalo mo yung pandaraya ng kaaway maliban sa salita ng Diyos. So listen very carefully. Isang trahedya. It is a tragedy if you are someone who is deceived that if you are born and raised in a Christian family, parang, say for example, si Midel, ito ay conversation namin palagi sa pamilya. Nakakalungkot na madaya ka sa kaisipan kung ikaw man ay si Midel, na iniisip mo na porke ikaw ay pinanganak at pinalaki sa isang Kristiyanong pamilya, ay otomatiko na ikaw na ay born again Christian. Mga kapatid, ito conversation namin to sa bahay palagi. We are not giving ourselves false hope na porke, ay anak naman kita eh, pastor naman ako eh, anak ka naman ni sister na eh, worship leader naman siya eh, ayos na yun, automatiko ka, born again ka. No. Nililinaw po namin yung mga kapatid. Hindi po palakasan sa langit na pwede kong sabihin, Lord, pastor naman ako ah, born again siya automatiko, yung tatlo kong anak. No. Ito ay desisyon, pakinggan mabuti. Ito ay desisyon, hindi ng isip ng tao. Born not of human decision. Not by a husband's will, but born of God. Decision of God. Kaya pakinggan natin mabuti, kasi nakakalungkot na maniniwala tayo sa mga deception ng kaaway na okay ka na, huwag mo nang alamin yan. Anak ka naman ni Pastor Doy? Anak ka ni Pastor Doy, born again ka? No. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Biblia. So it is a tragedy if you are someone who is deceived that if you are born
and raised in a Christian family, and if you consistently see yourself attending worship services, and you think that if you accepted Christ once in your life with your mouth, that He is the Lord and Savior of your life, and you are baptized in water baptism, and if you are participating in the church ministries, and if you are partaking in the Lord's Supper, ay maisip mo na sa iyong sarili, automatically, na born again Christian ka. There are signs, fruit of the Spirit, manifestation, na kailangan mong makita sa sarili mo, kapatid. Kung gusto mong siguruhin na ikaw nga ay anak ng Diyos, ikaw nga ay pinanganak sa Espiritu. Hindi ito, mga kapatid, palakasan. Hindi sinasabi ni pastor sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya na okay lang, magkasala ka na magkasala. Okay lang. Anak kita? Pastor, ama mo? Born again ka rin? No. Hindi ganon. Hindi po ganon, mga kapatid. Kung nalaman natin nung linggo, ang mga manifestasyon ng bunga ng Espiritu, aalamin naman natin ngayon ano yung kabaliktaran noon. Na kung nakikita mo yun sa iyong sarili, kapatid, ibig sabihin, ginigising ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. At kailangan mo yung makita. Kailangan nating makita. Jesus said in Matthew chapter 7, verses 15 to 23, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Ito na naman, pinag-uusapan na naman natin, bunga. Okay? Hindi ito pagalingan ng salita or kunwari pabaitan. Ang bait ni Pastor Don. Ang husay niyang magsalita. Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi ganoon. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Itong matindi, verse 18. A good tree cannot bear bad fruit. Okay, mga kapatid. Pakinggan muna natin mabuti yung verse 18. Ang sabi ng verse 18, a good tree cannot bear bad fruit. Ano sa Tagalog yun? Ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masamang bunga. Isang katotohanan yan, mga kapatid. Pakinggan yung mabuti. Pakinggan yung mabuti. Kung ikaw ay tunay na nagtataglay ng banal na espiritu, ang sabi diyan,
mabuting puno ka. At kung mabuting puno ka na merong banal na espiritong namumuhay sa iyo, ano daw ang mangyayari sa iyo? You cannot bear bad fruit. Hindi mangyayari sa iyo na mamumunga ka ng masama kung ikaw ay ginawang mabuting bunga, mabuting puno ng Diyos. You cannot. And then, ano yung kabaligtaran? And a bad tree cannot bear good fruit. Ito naman yung kabaligtaran. If you are a natural man, kung ikaw ay hindi regenerated, pakinggan mabuti, mga kapatid, kung ikaw ay hindi regenerated, hindi ka born again Christian, wala pa yung banal na espiritu sa iyo, ang tawag sa iyo ng langit at ang tingin sa iyo ng langit ay bad tree. A bad tree cannot bear good fruit. Malinaw yan, mga kapatid, malinaw. Sino nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Ito yung pinakamahabang sermon ni Jesus Christ na naitala sa Biblia. Ang tawag sa pangyayari na ito ay the Sermon on the Mount. Nako-cover ng Sermon on the Mount, mga kapatid, ang 3 chapters ng Biblia. Okay? Chapter ng Matthew, ng isang gospel. Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Napakahabang sermon nito ni Jesus Christ. Siya mismo ang nagsasalita. At ang binabasa natin sa chapter 7, ito yung panghuli niyang mga salita sa mahabang sermon. Nililinaw niya sa mga nakakapakinig sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga taong pagkakalooban niya o magtataglay ng banal na espiritu, ipinangako niya. Magkakamit sila ng bunga ng espiritu. Okay? A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 19. Cut down and thrown into the fire. Napaka-importanting pakinggan natin, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Panginoon dito. If you do not belong to the group, to the good tree, mga kapatid, anong gagawin sa'yo? Puputulin at itatapon saan? Sabi dito sa 19, sa impyerno. Hindi si Pastor Doyo nagsasabi, ang Panginoong Jesucristo. Pinaghahanda tayo, mga kapatid. Pinaghahanda tayo. Thus, by their fruit, you will recognize them. Kung anong bunga ng mga taong nakakasalamuha mo, marirecognize mo. Sila ba ay nagtataglay ng banal na espiritu o hindi? Pastor man siya, si Pastor Doy man siya, tingnan mong mabuti. Siya ba ay nagtataglay ng banal na espiritu o hindi? By their fruit, you will recognize them. And then verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly,
I never knew you. Away from me, you evil doers. Okay, my dear brethren. We have learned last Sunday about the 9 manifestations of the fruit of the Spirit and how evident they are in a truly, listen very carefully, my dear brethren. Naintindihan natin last Sunday kung paano makikilala ang sarili mo. Huwag mo natin iintindihin yung ibang tao. Hindi tayo magtitinginan dito. Yung sarili lang natin. Yung sarili lang natin. Tingnan natin mabuti. At nakita natin, pinakita sa atin ng Panginoon na kung ako, ikaw, ako, ay talagang nagtataglay ng banal na Espiritu, ibig sabihin, hindi maikakaila na yung banal na Espiritu nasa akin ay may bunga. At ang bunga na yun ay, nakakita ka na ba ng mangga na namunga, pero hindi mo nakikita yung bunga ng mangga? Yung parang, ang tawag sa gano'n, yung hindi nakikita, yung nandyan pero hindi nakikita, parang invisible. May nakita ka na ba na manggang namunga, pero invisible ang bunga niya? Walang ganon, mga kapatid. Kapag sinabi mong, ang lalaki ng bunga ng mangga, ang didilaw, ang kikinis, gusto ko, matamis siguro yan. Kasi nakikita mo ang bunga. Amen? Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, kapatid, hindi mo maikakaila na meron siyang bunga at magmamanifest ang bunga na ito. Pinag-usapan natin yung siyam. Yung siyam na bunga. Okay? Last Sunday. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and last, self-control. Yun yung siyam. Nakikita mo ba yun sa sarili mo? At pinag-usapan din natin, mga kapatid, na hindi ito mapipigilan. Kapag nasa iyo ang bunga ng Espiritu, hindi ikaw ang pumipigil dito na gusto mong umibig, pero sinasabi mo, ayoko. No, you cannot. Hindi mo mapipigilan ang bunga ng Espiritu. Magmamanifest ito. Para itong isang bukal sa puso't isipan mo na hindi mo napipigilan. Hindi mo siya nauutusan. Kaya sinabi dito, against such things, there is no law. Ibig sabihin, sa mga bunga ng Espiritu, mga kapatid, hindi ka na, listen very carefully, sa bunga ng Espiritu, sa paglabas nun, hindi ka na uutusan. Hindi ka na uutusan na, magmahal ka naman. Hindi na. Against such things, there is no law. Hindi ka inuutusan. Maging pasensyoso ka naman, hindi ka inuutusan maging pasensyoso. Pasensyoso ka. Hindi ka inuutusan magtempe, kahit ginagawan ka na ng masama. Kahit nilalapastangan ka na, hindi ka inuutosan na, doon, magtimpi ka. Hindi ka na inuutosan. Nagtitimpi ka talaga. Kasi bunga yon ng banal na Espiritu, tinanggap mo. Nagiging kamukha ka ng Panginoong Jesucristo. That is the plan. Predestined to conform to the likeness of Jesus Christ. That is the plan. Parang si Jesus Christ, pinapatay, pinapako sa cross, pero ang sinasabi ay pagtitimpi. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila naiintindihan
ang kanilang ginagawa. Maraming pinagsasasabi sa'yo, maraming pagbibintang sa'yo, pero nagtitimpi ka at minamahal mo sila. Kaya di nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. Ngunit, tinuturo din sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ayon sa kanyang salita. Ano naman ang mga senyales kung wala pa sa iyo ang banal na Espiritu? Naisulat mo ba yung Galatians chapter 5? Okay, basahin natin, Galatians chapter 5. Ito naman, mga kapatid, ang mga pagkakakilanlan kung wala pa sa iyo ang banal na Espiritu. Pakinggang mabuti. Galatians chapter 5, verses 19 to 21 says, the acts of the flesh are obvious. Pag sinabing obvious, ano ibig sabihin? Hindi mo rin maikakaila. Kapag nasa iyong banal na Espiritu, hindi mo maikakaila. Kapag wala sa iyong banal na Espiritu, hindi mo rin ito maikakaila. Lulutang at lulutang ito sa buhay mo. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Nandiyan na ba lahat? And envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you. Ano sabi niya Apostol Pablo? Pinawarningan ko kayo. Hindi niya itinatago. Walang tinatago ang salita ng Diyos. Kaya pinagsisigawan natin, listen very carefully. Dahil ayaw ng Lord na mahuhuli sa atin ang lahat. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mundo, mga kapatid. Hindi ito biruan na. Ito'y nadidiscern at nararamdaman din. Hindi natin alam. Pag nag-e-escalate na ang mga labanan. Lalo na, ang pinag-uusapan kasi natin Israel, which is very significant, mga kapatid. Kung ito ay Russia o Ukraine, hindi ako masyadong Russia, Ukraine. Pero ang pinag-uusapan natin ay Israel. Kaya maghahanda tayo, mga kapatid, maghahanda. At huwag niyong babaliwalayin. Huwag nating babaliwalayin. I warn you as I did before, that those who live like this, ang mga namumuhay ng ganito, ano daw mangyayari? Who live like this, will not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, kapatid, impyerno ang susuungin ng mga taong nagtataglay ng gano'n. Takutan ba ito, Pastor? Takutan ba ito? Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Hindi po tayo nagtatakutan, mga kapatid. Naghahanda po tayo. Nagpiprepara po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo nagtatakutan. Gusto po natin siguraduhin, mga kapatid, ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagbibigayan dito ng, kung masyadong ligtas ka. Ano ka ba? Ligtas ka. No, siguraduhin natin mabuti. Anong nangyayari sa buhay natin? Ano ba ang kinakalagyan natin ngayon? Anong mga pumapasok sa isip natin? Saan natin ginugugol ang mga panahon natin? Anong nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid? English naman, Pastor, hindi natin maintindihan. Isa-isahin natin. Ano ang mga senyales
ng mga taong hindi nagtataglay ng banal na Espiritu. Number 1, kahalayan. Okay? Huwag mo sabihin, pastor ka. Huwag mo sabihin, pastor daw yung, alam mo, magpaliwanag ni pastor daw kunwari nag-warning si pastor daw nakita naman namin si pastor daw meron naman palang babae si pastor daw Unang senyales, kapatid, kahalayan, karumihan, kalaswaan. Idolatry means higit ang devotion mo. Ibig sabihin, higit ang pagbibigay mo ng panahon, ng pansin, higit ang devotion mo sa mga bagay na nilikha lamang kesa sa nang likha. Okay? Yun ang ibig sabihin ng idolatry. Yun ang ibig sabihin ng idol. Idolatry. Higit ang pagtingin mo sa mga bagay na nilikha lamang kesa sa manlilikha. Witchcraft, panlilinlang. Hatred, pagkamuhi o pagkapuot sa mga kapatid. Discord, kawalan ng pakikiisa. Nakikita mo ba yung sarili mo? Na wala kang pakikisa, bahala nga kayo dyan. Bakit? Basta akong gagawin ko yung sa akin. Bahala nga kayo dyan. Kayo na lang. Maglingkod kayo kung gusto nyo. Basta ako, dito lang ako. Kawalan ng ng pakikisa. Nakikita mo ba yan sa sarili mo? Paninibugho o selos. Matinding bugso ng galit o pagpupuyos na galit. Mga makasariling hangarin. Pakikipagtalo o pakikipag-away. Paghihiwa-hiwalay. Or factions. Magkakampi-kampi, hiwa-hiwalay. Pananaghili or malabis na pagkainggit. Nakikita mo ba yan? Drunkenness or pagkalango o pagkalasing sa mga bagay. Pwedeng pagkalasing, ganito mga kapatid. Lasing na lasing ka lasing na lasing ka sa ano to? Yung kasiyahan. Na imbis na sumunod ka sa panukala ng Panginoon na naglaan siya ng isang araw na huwag mo namang kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Yun lang ang sa akin. Ilang oras anong araw ngayon? Ilang oras ng Huwebes? Ilang oras ng Linggo? Huwag mo namang kalimutan ang mga pagtitipon. At dahil lasing na lasing ka, sa kahalayan ng mundo, sa mga tingin mo masasayang mga, ang tawag dito, sitwasyon sa mundo, kinakalimutan mo yung usapan niyo ng Panginoon. Masyado kang nalalasing sa mga bagay na akala mo ay kasiya. That is drunkenness, not just drunkenness in wine or anuman, kundi pagkalasing sa mga bagay sa mundong ito. Orgies o labis na makamundong kasiyahan or tawag ngayon, pagwawalwal. Pangit po yung salitang walwal. Baka pinagtatawanan niyo na magwalwal tayo. Punta tayo doon. Punta tayo dyan. Kumare, sama ka sa amin. Kumpare, ano tayo? Piknikan tayo. Linggo, may ilog doon. Maganda ilog doon. Magbabaon ako ng maraming pagkain. Linggo, magwalwal tayo. Tandaan nyo, sinabi ng Biblia, matalino ang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan.
Mangmang ang tao nag-iisip ng, sinabi ba ng Biblia yon? Sinabi po. Lagi po natin sinasabi yon kapag kami namamatayan. Kapag ka nag-i-speak po ako sa mga namamatayan, halos 12 na po ang pinag-speakan ko na namamatay dito sa hanay natin. Lagi pong kasama yon sa mga mensahe. Matalino ang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Mangmang. O papangitin natin sa salitang mangmang. Bugo. Bugo ang taong nag-iisip ng kasiyahan. Tandaan natin yon, mga kapatid. The signs that shows you are not yet born in spirit. Ito yung mga desires o mga kagustuhan mong mangyari at mga acts o gawa ng sinful nature. Okay, linawin natin. Tignan natin mabuti. Last Sunday, ang sabi doon sa pinag-aralan natin, ang title noon, Fruit of the Spirit. Okay? Ngayon naman, yung negative side niya, pag wala sa yung fruit of the Spirit, acts of sinful nature. Pakinggan niyo mabuti. Ang pagkakaiba niya, kapag ikaw ay ligtas o maliligtas, merong magmamanifest sa'yo. Magmumukha kang, pakinggan niyo mabuti, magmumukha kang karapat-dapat ng kaligtasan tinanggap mo. Hindi ka karapat-dapat, pero magmumukha kang karapat-dapat. Bakit? Kasi lulutang sa'yo, magmamanifest sa'yo ang bunga ng Espiritu. Okay? Now, tingnan mo mabuti yung words. Bunga ng banal na Espiritu. Kaninong bunga? Ibig sabihin, hindi galing sa'yo. Okay? Yung ikinaligtas mo, yung pinagmukha mong karapat-dapat ka ng kaligtasan, ay hindi galing sa'yo. Bakit? Kasi ito ay bunga ng banal na Espiritu. Okay? Kaya kanino ang glory? Sa Diyos. Hindi sa'yo. Kasi hindi mo bunga yun, ito ay bunga ng banal na Espiritu. Ngayon, kung mapupunta ka ng impyerno, pakinggan mabuti, magmumukha kang karapat-dapat ka talagang mapunta ng impyerno. Bakit? Kasi meron pinag-uusapan diyan, acts of sinful nature. Gawa ng makasalanang pita ng laman. Tanungin ulit natin, kanino daw gawa? Kanino daw gawa? Gawa ba ng Diyos? Kanino daw gawa? Gawa ng pita ng laman. Sino gumawa ng kahalayan na yun? Laman. Ikaw mismo nagpahamak sa sarili mo. Magmumukha kang karapat-dapat ng impyerno. Dahil sa, pakinggan niyo mabuti, dahil sa kagagawan mo. Acts of the sinful nature. Acts of the flesh. Lahat ng sinabihan natin kanina. Kahalayan, kamunduhan, kalaswaan, lahat yan gawa ng laman. Walang ibang gumawa niyan, kundi ikaw. Kaya ka napahamak. Pero yung fruit of the Spirit, kaya binabato natin ang papuri sa Diyos, ito ay tinrabaho ng Diyos sa iyo. Gawa o bunga ng banal na Espiritu na binigay sa iyo. Fruit of the Spirit. Kaya kung ikaw ay maliligtas, kapatid, lalakad ka sa mundo na ito at mababanal ng tao, ng Diyos, maging ng taong nakakakita sa iyo, that you are
you look like as someone who is worthy of that salvation. You will look like. Bakit? Sinabi kasi ng Romans chapter 8 that you are predestined, itinalaga ka na maging kamukha nino. Tinalaga ka. Pakinggan yung mabuti. Baka magkagulatan tayo. Pakinggan yung mabuti. Baka magkagulatan tayo isang araw na kinakasigaw-sigaw na ng Diyos sa atin yung paraan. Kinakasigaw-sigaw ng Diyos sa atin yung katotohanan. Pero pinili mo. Ayoko nga pakinggan. Bakit ba? Kung ikaw ay maliligtas, kapatid, anak, kaibigan, kung ikaw ay maliligtas, makikita mo ang sarili mo na magmumukha ka karapat-dapat sa kaligtasan tinanggap mo. Okay? Hindi ito yung basta ako ligtas. Tinanggap ko kaya si Jesus Christ as my Lord and Savior. Kailan mo tinanggap? Nung birthday ko. Tinanggap ko. Pagkatapos nun, anong nangyari sa buhay mo? Di yun, nasa sabungan ako. Di yun, nasa inuman ako. Di yun, meron akong kabit. Hindi ganun, mga kapatid. Walang ganun sa Biblia. Ang tunay na nagtataglay ng banal na Espiritu ay makakakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. The good tree, mga kapatid, cannot bear bad fruit. The bad tree cannot bear good fruit. Lilitaw at lilitaw. So signs that shows that you are not yet born in spirit. Number one, continually giving in to the immoral temptation. Young people, listen very carefully. Are you conquering sexual temptations, young people? Nagtatagumpay ka ba? Or tuwing merong temptation, talo ka? Young people, pasensyahan niyo mga kapatid, parang masyadong intense. Pero yun yung damdamin binibigay ng Lord sa akin sa paghahanda sa atin ngayon. Intense. Nagtatagumpay ka ba? Sa tuwing merong temptation, sexual immorality, sexual temptation, panalo ba o talo? Kasi sabi dito mga kapatid, if you are continually giving in, ibig sabihin, talo, to the immoral temptations. Ibig sabihin, hindi mo nako-conquer. Ikaw ang nako-conquer. Pag ikaw ang nako-conquer, ang ibig sabihin, walang malakas na nasa'yo. Nakakaintindihan? Walang malakas na nasa'yo. Ang sabi kasi ng katotohanan, greater is He who is in me than he who is in the world. Ang ibig sabihin nun, eto si Diablo, eto si Satan, may dalang temptation. May dalang temptation si Satan, lalapitan ka. Hello! Hi! Ito yung temptation. Pagkaganda-ganda, pagkainam-inam na temptation, ay dahil ikaw ay walang malakas na namumuhay sa iyo. Ibig sabihin, wala kang Holy Spirit. Ano mangyayari sa iyo? Pagdating ng temptation mula kay Satan, anong gagawin mo na? Wow! Welcome! Halika! Ayusin natin ang ating fellowship. Halika, pasok! Kapag walang malakas. Pero sinasabi ng Biblia,
Kung taglay mo ang malakas, pagdating ng temptation, pag inoperan ka ng diablo ng temptation, dahil malakas ang nasa iyo, greater is He who is in me than Satan who is coming, bringing temptation. Mas malakas yung nasa akin. Anong mangyayari? Mangyayari sa sinasabi ni Apostol Pablo, resist the devil and he will flee from you. Sinabi ba yun? Yes. Dahil nasa yung bunga ng Espiritu, ano yun? Self-control. Okay? Hindi ka napapahinuhot. So if you are continually giving in to immoral temptations or sexual immorality, kapatid, sinyalis yun. At kung gano'n ang sinyalis, negative na sign sa'yo, kapatid, at narinig mo ngayon, wala ka nang ibang dapat gawin? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Lumapit ka na sa Panginoon, Lord, nakikita mo ang sitwasyon ko, pero narinig ko, Lord, narinig ko na pinamamanhik mo sa akin. Narinig ko ang katotohanan, Lord, kauhan mo ko. Lord, ayoko na ng ganon. Maniniwala ako sa ino-offer mo. Anong offering ng Lord? Anong sabi niya? Sa Isaiah, ganon bang nangyayari sa'yo? Halika. Lumapit ka sa akin. Come. Let us reason together. Listen very carefully. Let us reason together. Though your sins are like scarlet, I can make them as white as snow. I will remember your sins no more. Yan ang sabi ng Panginoon, kapatid. Kung naiintindihan mo at narinig mo ang gustong mangyari ng Panginoon ngayon, kung yun ang nangyayari sa iyo. If you are continually giving in, talo ng talo sa temptation. Pangalawa, false devotion. Nandiyan ba yun, Midel? Nandun? Pangalawa, false devotion or false worship or vain pursuits or ambitions, or wants in life. Kapag kayo ng punteriya mo, kapatid, may usapan kayo ng Panginoon. Ang usapan mo sa Panginoon is, huwag mo naman kalimutan ang pagtitipon. Pero ang takbo ng isip mo, sandali. Kailangan yung ambisyon ko muna ang gawin ko. Ayusin ko muna ang sarili ko. Pag ayos na, pag marami na akong pera, pag meron na akong magandang trabaho, tsaka na ako pupunta sa iyo, Lord. I'm sorry, mga kapatid. I'm sorry. That is a vain pursuit. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoon. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Sa Kanya nanggaling ang buhay mo. Sa Kanya nanggaling ang hininga mo. Sa Kanya nanggaling ang tangkilik mo. Sa Kanya nanggaling yung kakayanan mo. Yung katalinuhan mo. Lahat sa Kanya nanggaling. Huwag mong gamitin yan, kapatid, sa iyong selfish ambition. Kapag mas matindi ang ambisyon mo para sa sarili mo, kesa sa usapan niyo ng Panginoon, kapatid, sinyalis yan. I'm telling you the truth, sinyalis yan na wala kang Holy Spirit. Sapagkat hindi ka tuturuan ng Holy Spirit na, sige na, saka ka na umatin sa akin, saka na tayo mag-usap. Ayusin mo muna ang sarili mo. Pag ayos na ang sarili mo, o di, sige na, lumapit ka na dito sa akin. Walang inuutos na gano'n. In the first place, pakibawalan yung mga bata. Okay? In the first place, kapatid, in the first place, walang magiging utos ang Diyos. At wala kang magiging problema sa isip mo. Hindi magtatalo ang isip mo. Hindi magtatalo kung, ano ba, linggo ngayon attend ba ako ng church o hindi?
Kung nasa iyong banal na Espiritu, walang pagtatalong mangyayari. I'm telling you the truth. Hindi magtatalong ang isip mo, atin ba ako hindi? Walang ganun. Okay? Hindi ka uutusan. Sabi nga doon sa fruit of the Spirit, against such things, there is no law. Hindi ka na uutusang umaten because it will flow continually. It will flow naturally in you. Walang pagtatalo. Ang magiging takbo ng isip mo, aaten ka sapagkat yun ang inuutos ng banal na Espiritu nasa iyo. And then, marami pa pero tatapusin natin sa third. Okay. Exploitation or taking advantage by means of deception. Are you sacrificing your own welfare for the welfare of others? Or are you sacrificing others or using others for your own sake or for your own benefit? Okay. Kita natin yan sa mga false prophets ng panahon natin ngayon. Oh, pastor! Okay? Pero anong nangyayari sa kanila? Ginagamit nila ang kanilang nasasakupan para sa sarili nilang interest. Okay? Nagagamit ang katawan ng mga members na i-exploit nila. Kung ganun ang pastor mo, ano sa tingin mo? May banal na Espiritu o wala? I'm telling the truth, wala. Wala. Maging matalino tayo mga kapatid. Gusto natin maging makatotohan. Matatapos muna tayo daw. Nag-overshoot ako sa oras. Meron pa sanang 3 pa. Pero pag-usapan natin sa Sunday. Gusto nating maging makatotohanan. Ba't hindi pa ba tayo makatotohanan, Pastor? Bihira naman, hindi pa ba tayo makatotohanan? Kung si Pastor kung yung pagiging mahiyain ni Pastor, yung pagiging pagkatao ni Pastor ang iiral, sa totoo lang, ang gusto ko lang yung mga masasaya. Hindi ako okay lang, sige. Okay lang. Pero, mga kapatid, pananagutan ko, ang mga mali o mga bagay na itinuro sa akin ng Panginoon, pero hindi ko sinabi sa inyo. Pananagutan ko lahat. So, mas gugustuhin kong matuwa sa akin ang Panginoon, pero magagalit kayo sa akin. Mas gusto ko yan. Kung magagalit kayo sa akin, na parang nagsasalita ng masakit or intense na preaching, okay sa akin yan. Basta sa puso, sa isipan ko, sa kaluluwa ko, alam ko na yung pinakita sa akin ng Panginoon ay hindi ko itinago sa bawat isa sa inyo. At malaya itong nasabi. Nagkaroon kayo ng pagkakataong mag-isip, nagkaroon kayo ng pagkakataong malaman ano ba ang tunay niyong kalagayan. Mas gusto ko yun. Okay? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon ng paghahanda. At nais niyang maging makatotohanan ang ating pagganap. Iinom-inom tayo dyan, kakain-kain tayo dyan, pero makatotohanan ba yun sa ating puso at isipan? Tunay ba na nakakaunawa tayo? At tunay ba na tinatanggap natin yung kaunawaang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon? Hindi ko na itutuloy yung mga susunod, pag-uusapan natin sa Sunday. Tayo po'y magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.